God willing, this December, we will have sa atong shortcut data together with the IFPC choir, pero selected lang. And may mga prospect naman ako din ng mga young people to join with them. Makanta kita din during sa atong Christmas party, God willing. Ang atong Christmas party mo natin siya night worship. Wala kita worship sa aga, natin yung worship gabi. Okay, mga sila? Then right after sila, dinner fellowship na. So, ang mga selected white peace from IFBC, magpakatuong ko din sila mag-isa kami sa maganda sa maganda. Actually, nasulatan na ako ng mga Chiliya eh. Ako pala nga sister-in-law na mabuti na tata doon sa Angkon. Kay sila sa Angkon, may kanihanan ko na sa bahan. Sabi di man, no? Kayo, ano na sa sound mo studio. Kaya, isa pa na i-bless ang ginawa ng music sa ibig sa naghahatag sa borgit mo, sa kanta, sa wali. Kaya, every time magkabag-hadri ka namin sa voice sa timong na ang nabatihan. So, God willing, this December 22, I think, December 22, wala kita worship sa aga, wala worship sa gabi. I know na lang, hindi ang atin kayo mag-unaw ng aking gabi natin na worship. So, may mga selected ko din ng mga young people na mag-join sa kita. So, thank God kids, kasi nga Sunday, this is the last Sunday of this month. Then next Sunday, mag-face kita sa last month of this year. Kasi lang, no? Matapos namin nagatuin. But, kanamin din pala kay Lord starting sa January and until now, atong giblaman masaburan that our God is very gracious. That our God is so amazing. No? Namin, no? So, last Sunday, nagtapo kita about God of wonders and God of miracles. Pero gamay lang last time ang nag-join sa ating worship tungkol nga na nag-early kita, no? Kaya ang iba dito nag-apa sa paling pumilong dito sila nag-worship. So, ang atong na topic sa siningahaga, mga Japon, God of wonders and God of miracles. Dapat rin sa mga nag-undergo sa sickness, ang mga pastors, ang amon nga director sa seminary, 30 days, more than 30 days, or more than 1 month, nag-spend sa kanya time dito sa may Missions Hospital. So, ipagwa siya sa hospital, i-discharge lamang siya kay Kami-Kamiya. But I believe, and we believe, na ang Ginoo He is a miracle God. Amen? Si Pastor Jiliman Subong, subong sa ito sa Sibalo Hospital, dito sa Salazar, nag-undergo man sa kidney stone, kaya sa kita kaya pilit, kung madala sa ulong, o i-undergo with some operation, pamaan. But we believe, siya kapati man, na ang Ginoo na ginaalaga is a miracle God. Ang sister ni Tador, nag-undergo man. Itan, basta siguro after namon balik diri makakanta ko dito. Kailangan ko ko, Vincent, basta may mga kapera ko kita. Okay? Kaya sa brother ni Tita Hazel sa Manila, nag-undergo man sa cancer sumo, nag-experience man. Sila kay Tita Hazel, sila ko tita, sige lang, abot ng tayo na pakita lang sa Ginoo ang milagro niya sa iyong mga brother. So dapat ka rin nag-undergo sa sickness. Ginawa ka namin ang Ginoo dahil is a miracle God, He is a wonderful God. God of wonders. So, this is our topic for
okay? God of wonders and God of miracles. Ako hindi siya construct in karaya o iniligay nun, makatilingala na milagros ang Diyos. And I know for sure na ikaw naka-experience na sila. Amen? Amen. Balit pa sa una, na-experiensyahan natin din eh. So ako nang gamayin na i-review ang ako na nakita ko last Sunday. Ito ma'am, next slide ma'am. So this is our topic. So topic pa lang, no? Swabe na ang topic natin. Ang isa natin nakita ko po on the next slides. No, pwede makita natin nga makatitingala ng mga milagro ng sa Ginoo sa aton. And then nakita natin din that the Bible uses three main words to refer in miracle. So the signs, no, makita ko lang mga senyales. Now in the Bible, ang balikan in Old Testament, during some time ni Noah, during some time ni Moses, during some time ni David, and during some time ni Jesus. Tapos mga signs and wonders na pinimo niya. Okay? And the last is power. So ini tanan, the sign, wonder, and power, amo ni ang ginapakita sa Ginoo during sa mga miracle in order sa mga people nga magtuogit sa iya, magsunod sa iya. No? Ako nang kilay mo, pinapakita sa Ginoo. Then next slide is, we could see na makita natin dire, okay? These three words help us better understanding what the praise God of miracles. Atong sign pala, the sign, wonder, and power. Basically, a miracle is an act of God beyond human understanding that display God's power. Sulit kung hindi ang pagaya ang milagro sa Ginoo sa aton nga iibalo. Kag kabalogin kita, nga ang milagro sa Ginoo tama kini nga dalong. Tama kasangkad, hindi natin nabungkad. Kag inatanan, when we say God of miracles, alam na ang wisdom sa Ginoo. Kapag kita that our God is a very wise God. And when nakita natin rin, gusto kita i-display sa Ginoo ang iyang gahom. Amen? Inspires in wonder in human and acts as a sign that God is at work in the world. Buot sa likod mga utos sa Ginoo, kung may anak pa sa mga bagay na aton makita when God act a miracle in our lives, ara galing ang sign, ara galing ang wonder, makatilingala, ara galing ang gahom sa Ginoo. Indeed, makatilingala ang milagro sa Ginoo. Pag-aabang kita sila ang uban sa Ginoo. And then the second, sa sila, makita natin that the God of miracles uses supernatural. Kung mga makita galing sa supernatural, unable to be explained. Hindi natin ma-explicar. Ako nagaling gahom sa Ginoo. Ako nagaling milagro sa Ginoo. Power to reveal Himself to people on earth. The Greek word translated miracle is dunamis. Dili natin gintuwa ang word na dynamite. Gaapot si Limon, power. Na kung maglupok ka na ang dynamite, boom! Para sa langin na ito, maglupok sa speaker mo, tibot kita. Doon kaamay na ang dynamite. O, galupok. So ako naglalagahog sa Ginoo. Once na ang dynamite sa Ginoo maglupok, ipakita din sa Ginoo tayo ng tuman ng gahom sa aton nga mga kabuhi. Amo na ganit ang uton. Kung kita maka-experience sa mga balatian, hindi ka magpadala sa balatian. Batuin ang balatian, kakabiga na nga kalipay. Okay? Amo na pa yung ginambal ni Apostle James. Sabi niya, kung may arang ko sa mga pagtilaw, nagadive ko sa mga pagtilaw,
Kung nagagal kita sa mga trials, count it all joy. Amo na ang ginhambal ni Apostle James. So, tayo makita natin na ang buong sarigot sa dynamite, sa dunamis, power, amo na ang God natin. Okay? Na ang Ginoo wala mas gamahanan, mas tako sa aton ng mga balatian. Dapat na kita nakilala, no? Stage 4 cancer, pero binayo pa sa Ginoo. Actually, si Pastor Gwen nangambal sa ako na GC. Confirm na may ara ako sa cancer. May cancer. So, ako na sa mga ganyan na experience. But you know what? Ang hindi namin sign last time. Ako hindi lang tayo. Ako hindi lang ako. Ang team. So gusto ko man i-implement sa ako rin. Sige po, Pastor, ako gini ang team o ang topic na gusto rin pala po sa Ginoo sa inyo. Kaya hindi na sa imo, kundi sa mga membro naman. Okay, most of us nag-undergo din na experience din sa mga kaputayan na atubang natin. The next slide ng natin today in Psalm 126 verse 4, this is the main text na may harap kita. Nangabalin na, everybody read? Ready? Psalm 126 verse 4, read. To him alone has great wonders, his love endures forever. Wala na sa ibantag, ito lang din. Our doctors, our physician, kung sino man na ang mga kaalaman ng mga tao, ito mo lang din ang mahimong sa great wonders. Then, so ang gamay na background, the book of Psalms is filled with verses that express wonder and awe at God's word. In Psalm 136, repeatedly give thanks to God who alone has great wonders. Napalit-palit din na ang pagpasalamat sa Ginoo. Kasi ng salmis na nagambal nila, o ano sa nila, acknowledging both His miracles and His enduring covenant with Israel. Gusto din sa Diyos na i-acknowledge sa mga Israelites ano ang mga miracles na ginahimo niya. Kaya ang enduring covenant niya para sa mga Israelites. And then last, the greatest wonder and miracle that God did in our lives is when God transformed our lives. I think that siya sa wala. Kung may harap pa sa pinakabahol at pinakadako ang ginimo ang Ginoo sa aton, sa time na ang Ginoo nag-change o kung nag-transform sa aton nga kabuhi. Amen? Kag sa ko inaataw. And look at yourself. Subok. Nainggit. Grabe ang pag-mold sa Ginoo. Grabe ang pag-equip sa Ginoo. So, ang balikan, one of the greatest miracle na ginhimo sa Ginoo sa atin. Okay? Mataan na mo sa pinag-adlaw. Ano ang mga sitwasyon, ano ang mga activity or event na giluwas na sa Ginoo. So, ano ang objectives sa pagtuon natin sini? Pwede na ito nilabasa. Kaya ang inyong objective, para hindi sa ating tanan. Buot pa sa lingon, ang muli ang ating look forward na yung when we study about sa sini God of miracles and God of wonders. Ano pa sa ating yung objective? Objective? Ready? We Christians should always rely on God's power, presence, and promise. No matter what circumstances we face, because He is the one who is able to do miracle and wonder things in our lives. So, wala po na kabagay na gusto ipahimo ang Ginoo sa aton, ipa-apply sa aton na kabuhi is to rely on God's power, to rely on God's promise and presence. Sa ano man na mga circumstances may ahara kita. Kaya He is the only one nga able na makahimo sa miracle. So hopefully, sa atin ng mga Christians, kung magpalatian kita, wala na kita sa ibang pang ginagawa. Wala na kita magpapakita kung sino mga malagulong dito, no?
mag-invite ako sa Jessica Soho. So, ligan ka mga binulan, ka-update ko na sa Jessica Soho, may isa ka manugbulong, I think, there are parts sa Reilusan, ng mga leon lang, leon. Doon mo nang tawag sa nila mo, leon, ang lingkod dyan, San Miguel, Maasin, mga part. So, nag-feature dito si Jessica Soho. Kami isa ka video na nag-click nga ang isa ka manugbulong, fake siya ganito manugbulong. Kahit ang tao na nagkanto sa iya na nagpabutbot, kaya na pala sa balatian na sa pityata ang matiis. Ito matiis, ito butbon. Nagkanto sa may manugbot, hindi na ako butbot, sikat. Ato ko rin itong isang nag-video rin pala. Siguro ito, free naman ko itong video ito, kahit di manag-bulong, manag-ayo. Ato ko rin ito, nakita agad sa video nga may nagwa nga bato nga gamay sa iya nga baba. Kagit sa loob sa iya nga mo. Tanda, manag-bulong ito. So dito na find out, wala man ito para hindi man mawian ang manag-bulong. Dito na find out, hindi mga manag-bulong ko. Witchcraft ang mga ginambag wala niya Apostle Paul. Wala sa kamatukuran. So, hindi ka akagis ng pagbugbot. Wala kayo. Pagkaloya-uya na ako. So, muna sa balay na mga bugbot mo. And doon mo mga bato-bato, mga dahon, mga stick-stick mo sa una, naging tipo-tipo ni nanay mo. Ang mga anak sa parador na mo na. Kaya mga nagdumatuo ka man pala mga bato. Ito mga bato. Mga stones pala. Ikutin. Pantay mga pustanas. Ikutin paano na pagpakisang bato sa tuhod sa magulang ko. Nag-iisiman, nagdubukan. Wala man ito nagwa lang. Grabe ng miracle. Wala ka naging maturan. Ginaluan ka sa panagbulong. Okay? So, ini matuod gid, matuoran gid nga Ginoo lang gid, Diyos lang gid siya ang may milagro. Siya lang gid siya ang makaayos sa atin. So, we should rely. We should always rely. No? Kung ano ang gahong sa Ginoo, present siya sa Ginoo, ang promesa sa Ginoo. So, natapos namin last time ang ining number 1, His exemplified power. Madamo sa Bible, so ginagamit niya sa Ginoo yan para kita magtuungan, para kita magsalit pa sa iya. That's why, ina-example na sa Ginoo. And your life also, ina-exemplify mo na sa Ginoo sa iba ng mga persons. So, may makita natin, God's power is often described as omnipotent. Kapag ang makita sa omnipotent, He can do whatever He wants. Amen? Makaya sa Ginoo, himuon ang tanan ng mga bagay. He is omnipotent. Kaya kayo ba na-accomplish niya? He knows everything. Ang unang Ginoo natin, omniscient siya. Grabe kaalam. Past, present, and future, and omnipresent. He is everywhere. So, ina talaga kung kita sa gahong sa Ginoo, gusto sa Ginoo na ina aton man masakuan sa aton subong nga sitwasyon. So number 1 na, no? God has unlimited power. Siling ko last time, hindi lang sa Vikings, hindi lang sa mga unlimited, sa mga kinasama mo din nila, ang unli-unli, pero ang gawin sa Ginoo, unlimited man. Wala nag-aubos ang gawin sa Ginoo. Sa Chronicles 29 verse 11, sila niya, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty and in everything that is in the heavens and the earth. Thine is the dominion, O Lord, and Thou exalt Thyself as head over all. Kung sa Ginoo ng Ginoo, kamahanan din. At kung kita sa ating mga pagkasarot at God is a powerful God. Unlimited power. And letter B, God has the ultimate power.
Grabe ka, taas. Ultimatum, nag-ahong sa Ginoo. Ano, ipakita nila in Old Testament and New Testament. Pagtunga sa Red Sea, ang pagluwas sa Ginoo sa Ladian sa may Lionsden. Sa pagluwas ng iyong mga friends sa may fire. Mga ultimate power na ang ipakita sa Ginoo. Jesus nag-walk on the water. Jesus nagpakalma sa bagyo. So, ang mga butang na nagtatapos sa una, ang mga butang na nagtatapos sa subong, hindi man na sila maglayo. Same ang gihapon na ang Ginoo nagpakita sa milagro sa ato na panahon subong. Basta kita nagasalig lang sa ato nga Ginoo. And then letter C, God has an ending power. Unlimited. Wala nag-ubos. Then, wala nag-untan. And then, wala pinakamataas na gaon na ginamit sa Ginoo sa atin. Direct sa third, para hindi kita magdugay. Direct sa second, His existent presence. Ang nagapadayon ng presensya sa Ginoo. Now in the Bible, kung atong balikan, Jesus is our Emmanuel. God is with us. Okay? Ang una ba ang word ng Emmanuel? God is with us. Ang presensya sa Ginoo ana sa aton. So, makita man naton nga ang Ginoo nag-exist ang iyang presensya sa aton ng panahon, sa aton ng kabuhing subong, hasta subong. Ang makita naton, in God's presence, we find God's strength. Na kung kita man magpabilin sa presensya sa Ginoo, ato na masapuan ang kusog. Just like wala nga, magbuktaw mo sa aga, tungkol mo sa imong kaugalingon, bukas ka sa iyong Bible, sa iyong phone Bible, mag-pray ka sa Ginoo, nagano na. Doon nag-recharge mo na, nag-charge mo pa, nag-kuha ka sa strength mo. Hindi pala naman na kung holding kita at work, grabe kita pressure, okay? Grabe kita ka-hustle, no? We are drained. Hama kita ka-drained. So, kinahanglan na ang God's strength sa Ginoo. Kinahanglan na ang kusog na halo sa iya. Now, kung ama ang ating pag-realize ang presence sa Ginoo, nagabasa kita sa iyang nagasabi kita sa iyang presence, sa iyang word, okay? Nag-pray kita sa iya, then automatically ang Ginoo nag-restore sa strength sa aton. Amen? Amo na, kita pagpatubayaan, pagtaligtad ang inyong presensya sa Ginoo. And then the second one, makita naton, sa naman naton, if we, in God's presence, we find peace. Amo ni ka namin. Peace, halim di sa Ginoo yan. Ano man ang mga conflicts and issues na nag-aabot sa aton, ano man yung kabalatian. Peace kita kung nagkapamilong. Kita ko wala daw ni Masutwe. Kung sino man ang mga persons, sino mga balatian. No? Tungkol na may Diyos sila pinasaligan. No, peace na kanilang mga saligan. Okay? Kasi kung ano mga persons na nag-aano sa mga nag-adergo sa mga balatian, kung sa peace na harap sa iyo, harap iyapon ang pag-smile. Kaya po ang enjoy sa pag-experience sa naman. So, sa presensya sa Ginoo, mga utod, harap din ang Kalingong. Hindi kita yung matula ang Kalingong harap sa Kalingong. And third one, ang pinatutula, ang paglaom. Hindi kita hopeless, kundi hopeful kita tungod harap kita sa presensya sa Ginoo. Madamdaman na mga instansya na nag-abot sa aton.
Test man kita sa Ginoo, but then ang pangimbabaw, paglaom na harap sa iyo. So, amo na ganito kung harap presensya sa Ginoo sa aton. Amo gini ang aton na patsyagan, amo gini ang aton di dyan masakwan, ang kusog na halin sa Ginoo, ang kalinom, kag ang paglaom na halin sa Ginoo. Ang paglaom sa Lord, it is in the harmony or in the company and care of our Lord that we are refreshed and renewed in our bodies, in our spirit, and our mind. Amen? Ito ang Ginoo, nagakampani sa aton, nagappear sa aton ng mga kabuhi. That is why every day, every week, gina-refresh kita sa amin, Ginoo. After ni pagwa mo sa simbahan, anong ma-feel mo? Anong na-feel to last time? Di ba? Refresh ka spiritually? Di ba? Refresh ka physically? Ako na mapatsagan nato? Tugod nga, we sang to the Lord sa mga praises na nag-encourage sa aton, nag-motivate sa aton. We listen to His word. Okay? Ang muna nag-refresh na aton naman sa aton na spirit. Ang pagbuwa na aton diri. Makahamba kita, wow! Kanami sa feeling, Lord, na dawala na ko sa mga agihan na mga circumstansya sa kabuhay ko. Sige, Lord, next Sunday, balik ko liwan sa presensya mo. Balik ko liwan sa temple mo. Ang manapay, ginag-desire mo, ginahandong, no? Ginabalik-balikan. Gusto mo i-experience siya kung liwan ang presensya sa Panginoon. Hindi man lang every Sunday, every day, in-experience natin ang presensya sa Panginoon. Then, the third, hindi lang His existed presence. Thirdly, His executed promise. Dapat kita na ang promesa sa tao, gaka-broken, gaka-vanish, gaka-kulang. Pero ang promise ng Ginoo, steadfast and sure. Amen? Amen? And until now, yun naliwat sa Ginoo sa aton. Hindi lang sa tiyempo ni Noah, hindi lang sa tiyempo ni Moses, o kung sa sino itong mga Israelite, o kung Israelites, sa tiyempo sa Bible, kundi until now, ina-execute sa Ginoo sa aton. And most of you, na-experience niya kung paano mag-execute ang Ginoo sa iyang promesa sa inyong kabuhi. Kagsubong, you experience and you enjoy sa promise ng Ginoo. Wow! Amo nagaling kung kita nagalilay. Hindi lang sa power, hindi lang sa presence, but to His promises. Actually, ang Bible, there's so many promises. God's promises na in times na need mo, in times nga insik ka, in times na ano ka lang, frustrated ka, balik ka sa tulong sa Ginoo. Kaya dinama sa kuwan mo ang mga promesa na gusto ipalako sa Ginoo sa iyo. So, Drio, His executed promise. Ang uniyang promesa na wala na nakadula. Hindi lang yan sa pulong, kundi sa buhay. So, doon makita natin, number one, promise of protection. So, sino din sumong sa aton nagkapasakit? Sino din sumong sa aton? Sino din sa sinasumano na disgrasya? Walang kitay. Basta sa landan ni walang kit. No, may grabe protection sa Ginoo sa aton. The promise of protection. Nabala ka pala sa may Psalm 103 verse 3. Pwede nyo basa? Pwede read. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. All
winter season, no? Sa matugnaw ng mga panahon. Araw naman ng mga pagsipon, araw naman ng pagtubo, pagtrangkaso, isubok tuban sa atin na nag-experience na sila. Doon ako baka sa mga nag-undergo, ang isa antibiotic, ang isa ibulungan. So, taga-strike subok ang winter season sa atin. Pero Trio, pati kita yan, nga ang Ginoo nag-aayos ang tanan ng mga balatian. Stage 3 man, stage 4 man, o kung mga minor na mga diseases, ginaayos ang Ginoo sa Amen. Kung na Ginoo tayo. And then, ay nagwadra na verse, Deuteronomy chapter 7, verse 15. Ready? Read. The Lord will take away from thee sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest upon thee. Ang Ginoo magakuha sa tanan pa ng palatian. This is the prophet ini, isang time ini sa mga Israelites na arat sila sa Egypt. Ito isa sa mga greatest miracle ni mo sa Ginoo wala natubalagan kanina, parting of the Red Sea. But before sa sinang miracle ni mo sa Ginoo, sila ay Moses, damong sa mga reklamador sa mga Israelites. Uhaw sila, gutom sila, habi ay pakanang bago na sa pilit sa dagat para magawa ang tubig. Ulan ng usang mana, ulan ng usang karne sa play. Okay? Kaya mga reklamador sila, nawag mo lang sa mga milagro ang hindi mo sa Pinosa. And even sa sickness na may ahas sila. Now, 10 plagues na binigay mo sa Ginoo sa Egypt. Isa sa mga tinutuloy sa Ginoo, ang heart sa Pero. Pero si Pero sa Pilipinas malaki. Ito sa lituda sa Ginoo sa kanyang friends. Hindi ka mati eh. Hindi ka kagawin pusoon niya eh. Puro na kalalatan, pero malagyan ko na mati. Pero ang kanapin din ang inahambal sa Pilipinas sa verse 15. The Lord will take away from all sickness. Mother, goma kita. Gatigulang kita. Tagdamo kita sa dinabatsyan. Ano ko na ako na dinabatsyan sa akong kamalingkin. Hindi duga makapulo sa mga gula. May kamay na lang. Ako isa magtunggo ko, isa maglang bito sa akong na gigig. Kung nakulit na ang bull, kasi kita, ano pa siya palukul lang sa muna na naundan, sakit. Kapasok ka na may rayuma, may arthritis, o kaludra. Pag ako kapalin ni Kuya, ano man ang palatian na magdapo sa hapon, magdapo sa panimalay ko, magdapo sa mga relatives ko, magdapo man sa iglesia sa Ginoo, dili kapatid, kita, tanan, ang Ginoo, magabuha sa mga palatian. Kaya sila, na mga palatian, ipakita sa Ginoo, Tikador, ang iya nagawa. Ipakita sa Ginoo. Dahil wala ang Ginoo ang ayaw. Nagtungod sa pag-ayaw sa Ginoo, ang inangawin pang-ayaw ng Ginoo. Nagsubong nag-aalagan sa Ginoo. Wala na. Base na one way na ginagamit sa Ginoo in order for them to know Christ. In order for them to believe Christ. Ang nakakawalayan na sa Ginoo. So, Padre, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Grabe no? Makamamatay na balangkan. And He will cover you with His feathers. Ang pakpak sa Ginoo mag-cover. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Ang natutok ng promesa sa Diyos amo ni ang aton ng tamin sa aton nga kabuhi.
We don't have to go far to find Him either. God's promises that when we seek Him with all of our hearts, we will find Him. Basta nagpangita ang atong kaipusoon sa presensya sa Ginoo. Masampuan natin ang Diyos. Hindi lang promise of protection, promise of provision. Ang binabala sa may Psalms 145, verse 15 to 16, sa Philippians chapter 4, verse 19, mga balyan, God's promises to provide what we need. Okay? Anong mga pinahanglan ta? Pinabala mo sa may Matthew chapter 6, verse 31 to 32. Then, it says, He created the universe and gives food to every living thing. Hindi kita yung pagkakailan sa Ginoo. Siya ang naghatag sa aton ng mga pagkaon. So the same God who provides food for the animals will not allow us to go without food. Bayan sa Ginoo. Pastor Larry, during sa pandemic, bawal may buwa. First ito nga, bukala sa una sa pandemic, bawal buwa. Wala sa paligya. Close pa na kanan. Mabilis sa malan. Hindi mo iwan kita during the time ay. Huwag ka pagkaon. Dahil during the time, maalaman sila. Kahit ang garden ni tatay, nagabukan din ang mga dahon-dahon dito, like sa dahon sa kamuti, may lagoy, may okra, may arong, ate. Pilang ito kamangainan law, sinimana ng binunan, puro na ng laswa. Ito ko nakita ay ako na skin, o kanang nagtawag, hindi puro laswa. Puro siningon, sa ato ng kalimang binibigyan, ang Ginoo na nagpapagay. Diba? Ang Ginoo na nagpapagay. Ang isa wala pa lang kita, pero aralan nila sa ulit nila ng pag-iwan sa Ginoo. Kaya maalaman ang Ginoo sa pagpabunga, maalaman ang Ginoo sa pagpabugana, sa mga taramnan na may arak kita, sa mga dahon-dahon na kinakaon kita. Bugana kita, Ginoo. Ang iyang testimony, sabi ko ganyan, ang iyang testimony sa mga nasa una sa kaya sila sa dako, kung para sila daplig at may mga kabataan, tapos mga lawas mga bata, may mga tingin nila, biwangin. No? Biwangin mga sasok na. Ano ko mga pag-describe niya, namaliwang. Pero ang nakapag-survive sa kila, ang buong naarang sa dalas ng ramnan. No? Wala kita ka lang. Importante may lunas. So, dahil makita natin doon sa Ginoo na God never rin siya na nagpulang at nag-pray sa iyang promise na atin in protection, in provision sa ating mga buhay. Now, in conclusion, may isang illustration niya, kanang isang niyang story. Story ini sa ating persona na grabe yan na balatian, deadly disease niya. Nataon lang yan na story. Now, 2 weeks before Christmas, sa year 2024, may nag-undergo sa isang scan na ginawang PET o positron emission tomography. Siguro ito yung kita sa mga scan, no? Siguro sa iba na yung puksod. Kasi sa puksod mo may alam naman. So designed to detect disease and reveal how tissues and organs are functioning. So ang mga siguro ano, tawag na galing, endoscopy. Endoscopy, no? Ano ito may kamera?
kinalagtaw na, kinasuok, tapos ang tawag ng mga organs mo, ano naman ang nag-function. So, si Greg, nag-went siya into this hand with a piece. Kung naganda yung ginambal ko, basta itagan yung gabuan sa malatihan. Kung nagkakailan ito sa presence ng Diyos, God's peace will generate na ginabuhan sa inyo sa ating mahal, sa ating mahal. Just like Greg. Just like Greg. Celebrate with a peace that passes all understanding, clinging to the hope that God had healed him because he asked for it in prayer and repented of his unforgiveness. Important din eh. Kung nagapatol ka sa deadly disease, kinanglan niyo prayer, kinanglan niyo ang repentance. Kaya imposible, naayuhon kita sa Diyos sa malakian ka without prayer and without repentance sa ating mga sala. Okay? Unforgiveness and anger, and when the call came, it was again life-changing. Look at this. Look at this. There is no active cancer in your body. Hambal sa doktor sa iyo. Sa nag-undergo sa mga balatian. Anong mga balatian niya? From his liver, from his colon, mga mga vital organs nila eh. Iron glands, bones, everything. Amo na ang gina-undergo ni Brother Greg na balatian. Very deadly disease. So sa linya, this time, I can't explain it. Hindi ko na explain. This time, those words were no surprise. Greg confidently told that doctor because Greg prayed, because Greg asked repentance sa iyang unforgiveness and anger, sinig siya na doctor. I told you, Jesus was gonna heal me. Para sa iya, peace in hope. Amo na nga kami, Greg, sa grabe ang deadly diseases na gina-undergo yan. So, God gave Greg a miracle. For me, it's a great miracle. As of the writing of this article, January 21, 2020, Greg is alive and healthy. And the namin lang is the cancer is not come back. Di ba po ba yung cancer na balik-balik? Pero kadami lang sa sulit story that the great God nagpakita sa great miracle in wonder sa life. And same to you, brothers and sisters. Ano man itong mga bagay na hindi mo sa minumustan? At ano pa ang mga bagay na hindi mo sa minumustan? At itakabalo? Kasi yung mga diseases makita or deadly diseases na ito kanina. Pero kapatid kita, God will heal us. God will heal us. He will show sa iyang great miracle, sa iyang power sa atin. God bless you all. Ginoo salamat sa inyong mapulong na nag-remind sa amin. Bless this ang mga pusoon. Ano man ang mga situation, Lord, para kami hindi mo kami magpapayaan. Nabuligan mo kami mga pusulas sa sulit na mga malatian na among tinagyan. Among naman nagatugang, nagatigulang ng kanilino, nagaluyaman. Lord, nagapati ka rin ikaw. Ang amon na strength, ikaw ang amon na peace, even ikaw ang amon. Bless kami na ng Ginoo, kami nakapili lang sa pag-rely sa iyong power